Praise the Lord. I'm so excited kasi hindi ako kasi nakakatulog pag hindi ko ito i-share. Praise God sa kabutihan ni Lord. Kasi po, last day, yung balik kamag-anak ko sa side ng asawa ko, nasa Rizal po siya. Naalala nyo nung nagbigay sa amin ng tanglad na sinama ko sa gulay na laing, yun po. Nakita ko po kasi yung post niya, grabe po yung depression na nabasa ko sa post niya. So, after ko mabasa yun, nag-pray na ako para sa kanya. Pero yun pala, naalala niya rin ako. Nalaman ko lang kahapon. Tapos nung kinontak ko siya, hindi po siya nag-reply. Yun pala, nagbaba siya ng Bible ng Word of God. Tapos po kahapon, hindi po ako busy. Siya na po mismo ang pumuntak sa akin kagabi. Pinagpapasalamat ko. Kasi, nung tinawagan ko siya, sabi ni Lord, ipag-pray ko siya. Tapos nung nag-uusap na po kami, bago sana kami maghiwalay, sabi ko, mag-pray na tayo. Tapos, alam niyo po ba nangyari? Grabe yung kilabot ko. Ganon din pala siya. Tapos, kasi 2 linggo na siyang hindi nakakatulog, umiiyak siya, parang hinumsik attack siya, pero hindi ko alam ano pang ibang problema. Basta, down na down siya, para daw siyang mawawala na, sobrang lambot na. Kasi imagine nyo, 2 linggo na hindi kayo makatulog, anong mararamdaman nyo. So, yun po. Tapos po, nag-pray po kami, pero grabe po ang kilabot ko. Tapos sabi ko sa kanya, itaas mo ang kamay mo. Alam niyo po bang para akong nakibattle sa kaaway? Yung kilabot ko, grabe talagang, kahit ako lang mag-isabay kasi wala nga yung amo ko talagang, kung mag-pray ako talagang lumalaban talaga. Sabi ko, lakasan mo ang pananampalataya mo, itaas mo ang kamay mo, sabihin mo 7 times, Jesus, please deliver me. Kasi grabe talaga, pakiramdam ko sa kanya yung boses niya, para siyang nasa ilalim ng lupa na parang ang dilim ng paligid niya, pero hindi ko nga po siya nakikita. Pero yun ang pakiramdam ko sa kanya. Sabi ko, Laban, lakasan mo ang faith mo, ang panalangin mo. Tapos sabi ko, sumigaw ka, itaas mo ang kamay mo, sabihin mo 7 times, Jesus, please deliver me. Mula sa ibuturan ng yung gusto, labanan mo yan, sabi ko sa kanya. Tapos siya rin pala, grabe yung kilawot niya. Tapos sabi ko, kuha ka ng tubig, mag-pray tayo ulit. Tapos sabi ko, pray, sabi ko, follow after me. Tapos tumanggap na po sa Panginoong Diyos. Amen. Yun po pinagpasalamat ko kay Lord. Tumanggap po siya. After po nun, uminom, grabe daw po kilabot niya. Tapos uminom po siya ng tubig after ng training po namin. Grabe daw yung mukha niya daw po, parang yung ang kapal-kapal na sobrang kilabot, pati yung ulo niya daw po, sobrang nagtayo na daw po yung balahibo niya. Tapos sabi ko, praise the Lord, yun ang presensya ng Panginoon, ang presensya ng Holy Spirit, at pinalaya sa mga masamang evil spirit na kung ano nananahan sa'yo. Kasi kapag depressed po tayo, may anxiety tayo, ang kalaban, lalo nagtatawag yan para tayo ay atakin, para lalo tayong manghina, lalo tayong panghinaan ng loob, at hanggang sa bumigay tayo. Kasi testimonies niya, yung kutsilyo niya daw, halos gusto niya daw, may bumubulong na daw talaga sa kanya na saksakin daw yung sarili niya. Grabe na, no? Grabe, sabi niya. Kasi nawakan niya daw yung kamay niya, umupo siya at nag-pray siya. Yun nga, sabi ko, praise the Lord. After ng prayer, mga 10:00 na, talagang pumalma na siya. Tapos humikap na siya ng humikap. Talagang nandun na yung antok niya. Tapos sabi niya, ate, matulog na ako. Sabi niya, sige, sabi ko, matulog ka na. Talagang grabe yung prayer of declaration, prayer kung para sa kanya talaga. Kasi sabi, hindi kasi siya nagsisimba, mga kapatid. Hindi siya nakakasimba. Kaya sabi ko, hindi siya, naglaba siya, pero hindi siya pumupunta. Kung saan sila pumupunta kasama ang kanyang motek. Tsaka yung motek niya, isa rin na inatake rin ng kaaway. Pumunta ng Thailand, parang daw na hindi nagme-message sa kanya, kunti lang, tapos lagi nagmamadali. Pero praise God daw kanina, ang dami na daw conversation nila, nag-send pa daw ng video, naging update na daw kung nasaan, kung ginagawa, ganon. So praise the Lord, sabi ko, yun pala, pati yung boyfriend niya, inaatake rin, Israeli po. Tapos, kanina pong umaga, nagtumawag sa akin, grabe daw, ang sarap daw ng tulog niya. Kaya lang 3:30 daw ng umaga, nagising siya. Kasi ang prayer ko sa kanya, hanggang sa pagtulog, iparamdam ang kapangyarihan ng Panginoon sa buhay niya, na paniginipan niya yung kaibigan niya na yun ang cause ng dahilan ng pagkasama ng kalooban niya. Parang yun ang cause ng depression. Nakita niya daw na yung paa niya may dugo at yung babae na hinahatid niya daw sa bus na parang aalis yung kaibigan niya, parang hinatid niya na
yun na yung revelation ni Lord na kailangan mong i-give up. Patawarin mo siya, yun ang cause ng pagkakaroon mo ng anxiety or depression. Kaya so praise God. At isa pa, pagising niya daw, hindi niya daw alam bakit sa liig niya may cross. Pinicturan niya nga. Pinicturan niya yung sarili niya, may cross talaga. Sinip ko nga kay Sis Ed. Sabi ko, bakit may cross ang liig ko? Mapula. Sabi niya, bakit may sabi ko? Alam mo, blood of Jesus, you are saved. Amen. The blood of Jesus, because the blood of Jesus, you are saved. Kaya, so praise the Lord. Dahil sa panalangin, walang imposible kay Lord. Hindi ko siya nakita, hindi kami nag-video call through number lang. Pero yung battle, sabi ko pati after prayer, tawag din ako kay Sis Ed. Sabi ko, Sis Ed, pray for me. Kailangan kong mag-recharge by prayer. So praise the Lord. Kasi grabe talaga yung battle na para may ipaglaban ng ang dami. Kasi yung kilabot ko, grabe. Kung alam nyo mag-cast out ng evil spirit, grabe talaga. Ay, sabi ko, Lord, salamat. Kasi prayer ko talaga, Lord, use me mightily. Amen. Use me mightily. Dinidesire ko na i-reach out ni Lord ang mga taong nangihina, may depression, anxiety, lahat ng OFW dito sa Israel, kahit sa ibang bansa. Last month po, meron din, yung nasa Saudi nga, yung kaibigan ko, ngayon nag-attend na siya sa online, ako tuloy ang wala. Hinanap ako, sabi ko nasa church ako. Tapos, praise God. Welcome po pala natin si Sis, ano pa Cynthia. Si Sis Cynthia, kababayan nyo. Kababayan siya ng mga taga-Laon nyo. Amen. So praise God, kapit-bahay ko rin siya. So hindi siya nag-atubili na sumama sa akin kasi day off niya. So weekly daw po ang day off niya, kaya welcome to the house of the Lord, sis. Kapit-bahay kami. Nilapit siya sa akin ni Lord. May purpose talaga si Lord. Bakit niya ako dinala sa Rehoboth? Ito na po yun, mga kapatid. So praise God. Hindi lang siya, alam niyo na yung mga una ko pang testimonies, talaga hindi lang talaga caregiver, talaga parang missionary na ako. Oo, sa totoo lang. So, praise God kasi nag-desire ng heart. Alam ni Lord kung sino ilalapit sa atin. I-desire lang po talaga natin. Hindi tayo nakakaalam. Si Lord ang pipili. Si Lord ang maglalapit sa atin. Magtiwala tayo sa Kanya. To usher more soul into His kingdom. So, glory belongs to God alone. Hallelujah.